Sa isang madilim at maulang gabi sa bayan ng Buena Vista, Guimaras, isang lalaki ang tahimik na naglalakad sa gilid ng kalsada. Nakayuko at hawak-hawak ang isang lumang supot na tila may laman na kumikintab sa liwanag ng buwan. Siya si Elias, isang antinggero. Ngunit bago pa siya naging taong takot at galang ng mga taga-baryo, siya minay isang binatang walang pangalan sa meta na marami, isang taong tila isinumpa ng tadhana. Lumaki si Elias sa kahirapan. Bata pa lang siya, ulila na sa magulang. Lumaki siya sa pangangalaga ng isang matandang ermitaño na kilala sa baryo bilang si Apo Sencio, isang taong maraming alam sa halamang gamot, sa mga dasal, at sa mga lihim na hindi basta nababanggit sa harap ng ibang tao. Ngunit kahit lumaki siya sa ilalim ng gabay nito, hindi nawala sa kanya ang hapdi ng pangungutya at pag-iwas ng mga kapitbahay. Marami ang naniniwala na may sumpa siya, lalo na't minsan, may mga nangyayaring kakaiba kapag malapit siya, tulad ng mga ilaw na kusang namamatay o mga hayop na biglang nagwawala. Isang hapon, habang naglalakad siya sa peling, sinalubong siya ng kaibigan niyang si Mario, ang tanging taong walang tekot na lapitan siya. Elias. Hoy, Elias. May bagong tindera sa kanto, maganda, baka gusto mong makita. Biro ni Mario, nakangisi. Napeling sa Elias. Kung ako lumapit, baka bigla siyang mawala. Sagot niya, kalahating biro, kalahating totoo. Natawa si Mario, pero alam niyang may bigat sa likod ng salitang iyon. Sa simpleng araw na iyon nagsimulang mabago ang lahat. Habang naglalakad pauwi sa Elias, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang huni ng kuliglig, walang teho ng aso. Lahat tila himinto. At mula sa gilid ng kagubatan, may natanaw siyang 2 meta na kumikislap sa dilim, tila nanonood sa kanya. Nang tumigil siya at titigan iyon, bigla itong nagleho. Hindi niya iyon binanggit kay Mario, pero alam niya may kakaibang bumabalik sa bayan nila, isang presensyang matagal nang nawala. Kinabukasan, kumalat ang balita na may isang bata sa kabilang baryo na misteryosong nawala. Walang nakarinig ng iyak, walang nakakita ng dumukot. May nagsabi na baka naligaw lang, pero may mga matatanda na agad nagsabing, bumalik na sila. Hindi na kailangang sabihin kung sino ang tinitukoy sa Guimaras. Kapag may nawawala at may naririnig na kakaibang huni sa gabi, isa lang ang naiisip ng lahat, aswang. Pag-uwi na Elias sa maliit niyang kubo, nadetnan niya si Apo Sencio na nakaupo sa harap ng isang mesa. May nakalatag na iba't ibang anting-anting, mga lumang medalya, at mga papel na may dasal na hindi niya maintindihan. Elias, marahan nitong sabi, ang oras ay dumating na. Hindi ka na bata. Alam mo kung ano ang dela mo, at kung ano ang tungkulin mo. Tahimik lang siyang nakinig, ngunit ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi pa siya handa o baka ayaw lang niya. Alam niyang ang pinapahiwatig nito ay ang pagsunod sa yapak ni Apo Sencio bilang tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit bago siya nakasagot, narinig nila ang mahaba at nakakakilabot na ayak mula sa malayo. Hindi sigaw ng tao, hindi rin alulong ng aso. Isa iyong tunog na para bang galing sa isang hayop na hindi dapat umiraw. Nagkatinginan sila ni Apo Sencio, at sa titig nito, alam niyang hindi yon isang karaniwang gabi. Sumunod na gabi, kahit pinigilan siya ni Mario, naglakad si Elias papunta sa kagubatan, dala ang maliit na sako na puno ng asin, bawang, at ang kanyang pinakapayak na anting-anting, isang tansong krus na matagal na niyang suot. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Mario, sumunod pa rin kahit natakot. Kung hindi natin sila titigilan, mas marami pang mawawala. Sagot na Elias, walang lingon-lingon. Habang papalalim sila sa kagubatan, napansin nilang mas tumitindi ang amoy ng nabubulok na karn. Hindi ko gusto to, Elias, bulong ni Mario. Hindi mo talaga magugustuhan, tugon niya. Sa kanilang paglalakad, napansin nilang may mga puno na tila may bakas na matatalas na kuko. At may mga petak ng dugo sa lupa na petuloy na himahantong sa mas madilim na bahagi ng gubat. Pagdating nila sa isang maliit na clearing, nakita nila ang isang lumang kubo na matagal nang iniwan. Ngunit kahit sira-sira na,
May liwanag mula sa loob, mahina, parang apoy ng kandila. Dahan-dahan silang lumapit. Sa pagdungo na Elias sa siwang ng pinto, nakita niya ang isang matanda na nakatalikod, abala sa pag-ikot ng isang bagay sa malaking palayok. Ngunit hindi iyon ang nagpayanig sa kanyang kalamnan, kundi ang mga payat na kamay nito na may mahahabang kuko at ang balikat na anti-unting bumabakat ang buto habang kumikilos para bang hindi na tao. Bago pa siya makagalaw, bigla itong himinto sa ginagawa at dahan-dahang lumingon. Hindi niya nakita ang buong mukha dahil natatakpan ng buhok, pero sapat na ang matatalim nitong ngipin at meta na tila kumikislap sa dilim para mapaitras siya. Matagal kitang hininte, Elias, bulong nito. Tinig na parang may halong halakhak at galit. Napatigil siya. Anong alam nito ang pangalan niya? At bago pa niya masagot ang tanong sa sarili, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang baitok, kasabay ng pagdampi ng isang kamay mula sa likuran. Isang kamay na malamig, mahaba ang mga kuko, at tila may lakas na hindi niya kayang igyupo. Sa isang iglap, ang dilim ng kagubatan ay tila sumara sa kanila, at narinig ni Elias ang tinig ni Apo Sensyo sa kanyang isipan. Hindi ka na makakataka sa tadhanang ito. Sa mga sumunod na araw matapos ang insidenteng iyon sa lumang kubo, hindi mapakali sa Elias. Bawat gabi, naiisip niya ang malamig na kamay na dumampi sa kanyang baitok at ang tinig na tumawag sa kanyang pangalan. Kahit anong pilit niyang itanggi, alam niya may koneksyon iyon sa nakaraan ng kanyang pamilya. Isang nakaraan na pilit niyang nilimot, ngunit laging bumabalik tuwing may kaguluhan sa baryo. Lumeki sa Elias na walang malinaw na kwento kung sino talaga ang kanyang mga magulang. Ang alam lang niya, namatay daw ang mga ito nang misteryosong masunog ang kanilang bahay noong siya isanggol pa. Walang nakakita kung paano nagsimula ang apoy, pero maraming bulong-bulungan na hindi ayon pangkaraniwan. May ilan pang nagsasabing, hindi apoy ang pumetay sa kanila, kundi sumpa. Ngunit tuwing tatanungin niya si Apo Sensyo, laging isa ang sagot, hindi mo pa kailangang malaman. Kaya't sa kabila ng pagpapalaki sa kanya na matanda, lumeki siyang may buta sa puso, isang tanong na walang kasagutan. At ngayon, matapos makita ang nilalang sa kubo, pakiramdam niya'y dahan-dahan nang binubuksan na tadhana ang lihim na iyon, kahit pa ayaw niya. Samantala, ramdam na Elias ang pag-iiba ng tingin sa kanya ng mga taga-baryo. Kung dati iwas at tingin lang ang ibinibigay nila, ngayon ay halatang may tokot at galit na. Sa Elias yan, nasa gubat siya nung gabing nawala si Miguel, bulong ng isang lalaki sa tindahan. Baka may kinalaman siya, sagot ng isa. Hindi na siya comfortable kahit sa peling. Maging si Mario, na matagal ng kaibigan, ay tila nag-alangan na ring sumama sa kanya. Elias, hindi kasi sila sanay sa ganito. Takot sila, mahina nitong sabi. Takot sa ano, Mario? Sa akin, balik na Elias, may halong sakit sa boses. Wala masagot ang kaibigan niya. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kubo, may kumetok sa pinto. Nang buksan niya, wala siyang nadetnan, maliban sa maliit na kabibing kumikislap sa ilaw ng buwan, nakapatong sa banig. Inulot niya ito, at sa paghawak pa lang, ramdam niyang malamig ngunit tila may sariling pintig. Aglingon niya, nagulat siya nang may isang babae na nakatayo sa lilim ng puno, maputi ang balat na parang naebe, mahaba ang buhok na kulay itim na kumikintab, at nakashoot ng lumang seya na tila gawa sa sinag ng buwan. Hindi mo netatanong kung sino ako, tanong nito, tinig na malumanay ngunit may bigat. Hindi ko kailangan, sagot na Elias kahit naninigas ang katawan. Isa akong diwata ng dagat, tagapangalaga ng mga lihim na pilit itinatago ng tao. At matagal na kitang pinagmamasdan, Elias. Ang hawak mo ay mutya ng dagat, regalo at babala. Kapag isinusuot mo ito, makikita mo ang mga nilalang na nakatago sa likod ng dilim. Ngunit tandaan mo, mas makikita mo rin nila ikaw. Kinilabutan siya. Bakit mo binibigay ito sa akin? Dahil may paparating na mas malakas kaysa sa lahat ng aswang na nakita mo. Ang kanyang dugo ay may halong lahi na mandirigma at halimaw, at ikaw lamang ang may kakayahang pumigil sa kanya.
Parang tinamaan na malamig na hangin ang dibdib na Elias. Hindi ako mandirigma, at ayokong maging isa. Ngumiti ang diwata, ngunit malungkot ang mga meta. Dugo mo mismo ang magtutulak sa iyo. Hindi mo kailangang gustuhin para ito'y makatotoo. At bago pa siya makasagot, nagleho ito. Naiwan lamang ang malamig na simoy ng hangin at ang mutya sa kanyang kamay. Kinabukasan, dumalo si Apo Sencio. Nakatingin agad ang matanda sa mutya na nakapatong sa mesa. Sino ang nagbigay nito sa iyo? Tanong nito, mahigpit ang tono. Diwata, sagot na Elias. Sabi niya, may paparating daw na mas malakas pa sa lahat ng aswang. Napapikit si Apo Sencio at nang magmulat, mas seryoso na ang kanyang mukha. Elias, matagal ko na sanang sasabihin sa iyo, pero alam kong hindi ka pa handa. Ang pamilya mo, sila ang huling tagapagmana ng alitaptap na dugo. Isang lahi ng mga mandirigmang antinggero na kaya lamang talunin ang mga halimaw kapag sinamahan ng mutya. Kaya't nang mamatay ang iyong mga magulang, itinago kita, inilihim sa lahat, peti na sa mga kakampi. Nanigas sa Elias, kaya mo ba ako pinalaki? Para maging sandeta. Para mabuhay ka, mabilis na sagot ng matanda. At para balang araw, pag dumating ang oras, may ligtas mo ang iba. Ngunit umiling sa Elias, hindi ako sigurado kung kaya ko. Hindi ko nga may ligtas ang sarili ko. Hindi na nagpilit si Apo Sencio, ngunit iniwan sa mesa ang isang lumang balisong na may ukit ng araw at buwan sa hawakan. Kapag dumating ang oras, alam mo kung paano ito gamitin, sabi nito bago umalis. Sa sumunod na gabi, pinilit ni Mario na kausapin siya. Elias, may narinig ako sa kabilang baryo, may nilalang na umatak muli. Pero sabi nila, hindi na ordinaryong aswang, mas mabilis, mas matapang, parang may sinasadyang hinahanap. Napetingin sa Elias sa mutya na hawak niya. Baka ako ang hinahanap. Baka nga, sagot ni Mario, nanginginig. Pero kung totoo ang sinasabi nila, kailangan mo nang magsanay. Ayaw man na Elias, pumayag siyang samahan siya ni Mario sa kagubatan, kung saan tinuruan siya ni Apo Sencio ng mga dasal, hello, at taktika ng isang antinggero. Pero sa bawat hampas ng balisong sa puno at bawat dasal na iniusol, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi siya tiyak kung kayang niyang maging haligi laban sa dilim. Isang gabi habang nag-iensayo, naramdaman niya ang biglang paghinto ng hangin. Lumingon siya at sa malayo, sa pagitan ng mga puno, may dalawang pulang meta na nakatitig sa kanya, parehong meta na nakita niya noong unang gabi sa kagubatan. Ngunit ngayon, may kasama itong tinig, malalim at malamig. Maghanda ka, anak ng alitaptap. Matagal na kitang hinahanap. At bago siya makakilos, nagleho muli ang mga meta. Iniwan siya sa gitna ng katahimikan, habang mahigpit niyang hawak ang mutya na tila mas mabilis na tumitibok kaysa sa kanyang puso. Mula nang huling makita na Elias ang pulang mga meta sa kagubatan, hindi na siya nakatulog na maayos. Bawat pikit na meta niya ay bumabalik ang tinig na tumawag sa kanya, haulit-ulit, parang isang sampang ayaw umalis. Alam niyang may paparating, at alam din niyang wala na siyang lusot. Ngunit sa kabila nito, mabigat pa rin ang dibdib niya sa isang sugat na hindi pa naghihilom. Ang pakiramdam na lahat ng taong mahalaga sa kanya ay nawawala o lumalayo. Bata pa lang siya, iniwan na siya ng kanyang mga magulang, kinitil ng apoy na hanggang gayon ay palesipan. Inalagaan siya ni Apo Sencio, pero may lamat pa rin sa puso niya, isang puwang na hindi kayang punuan ng kahit sino. At ngayon, pakiramdam niya ay unti-unti na ring lumalayo si Mario, ang kaisa-isa niyang kaibigan. Hindi dahil gusto nitong iwan siya, kundi dahil natatakot na rin ito sa panganib na dala ng pagiging malapit sa kanya. Isang hapon, habang nagbabalik mula sa pagsasanay sa ilog, nadatnan niya si Mario sa kubo, nanginginig at basang-basa ng pawis. Elias, halos pabulong nitong sabi, May dumating sa bahay namin kagabi. Akala ko tao, pero hindi. Napahinto sa Elias. Anong itsura? Matangkad, payat, mahahaba ang kuko. Nakatayo lang sa labas, nakatingin sa bintana namin.
Nang lumabas Echo, bigla na lang nagleho. Pero iniwan ito. Ibinukas ni Mario ang kamay at doon nakita na Elias ang isang petak ng dugo na tila hindi natutuyo. Nasa gitna ng isang tuyong dehon. Kinilabutan sa Elias. Kilala niya ang ganitong palatandaan. Isang uri ng babala mula sa mga halimaw. Tanda na minarkahan na ang isang tao bilang susunod na biktima. Mula noon, mas lalong tumindi ang kaba ni Elias. Hindi na lang siya ang target, pati si Mario ay nadadamay na. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng tungkulin. Kung siya lang, baka kaya pa niyang tumakbo. Pero kung may ibang buhay na nakataya, lalo na ang kaibigan niyang parang kapatid na sa kanya, wala na siyang pagpipilian. Gabi-gabi, bago matulog, nakikinig siya sa paligid. May mga pagkakataong naririnig niya ang mabagal na yapak sa labas ng kubo, pero kapag sinilip niya ay wala namang tao. Minsan na may mahihinang kaluskos sa bubungan, kasunod na mabigat na hininga, na parang mula sa isang hayop na hindi niya alam kung gaano kalaki. May gabing naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng kubo, kahit sarado ang lahat ng pinto at bintana. Isang gabi, habang nag-iisa, napansin niyang kumikislap ang mutya ng dagat sa mesa. Unti-unti itong nag-iinit at sa gitna ng kislap ay lumitaw ang imahe ng diwata, ang parehong babae na nagbigay nito sa kanya. Elias, sabi nito, hindi ka pa handa, ngunit wala ng oras. Ang kaaway ay nagpapadala ng mga anino upang subukin ang iyong loob. Kapag bumigay ka sa tekot, mas lalakas sila. Kapag kumapit ka sa galit, mas mabilis ka nilang masusundan. Hindi kumibo sa Elias. Paano kung wala akong lakas para dito? Paano kung wala akong tapang na harapin sila? Tumingin ang diwata, malamig ngunit mahinahon ang tinig. Hindi mo kailangan maging tapang na walang takot. Ang kailangan mo ay tapang na handang masaktan. At higit sa lahat, kailangan mong piliin kung sino ang handa mong iligtas at sino ang kaya mong iwan. Agkasabi nito, nagleho ang imahe, iniwan siyang mag-isa sa dilim. Hindi niya alam kung anong mas mabigat, ang idea na kailangan niyang lumaban o ang katotohanang baka kailangan niyang magsakripisyo ng isang mahalaga para magtagumpay. Kinabukasan, habang naglalakad sila ni Mario papunta sa paling, napansin nilang kakaiba ang mga tao. Tahimik, halos walang bumabayti. Sa di kalayuan, may nakita silang isang bangkay ng kambing, nakasabit sa puno, wala ng dugo at ang laman loob ay nawala. Elias, bulong ni Mario, ganito rin ang nangyari bago nawala ang pinsan ko dati. Sa gitna ng usapan nila, biglang bumagsak ang isang piraso ng tuyong kahoy mula sa bubungan ng tindahan, tumama sa likod na Elias. Nang lingunin niya, may nakita siyang mabilis na aninong dumaan sa bubungan at nawala sa likod ng mga puno. Hindi iyon normal na tao, masyadong mabilis, masyadong tahimik. Kinagabihan, muling bumisita si Apo Sencio. May dala itong maliit na sisidlan ng langis at mga buto ng bawang. Elias, hindi ito ang oras para mag-alinlangan. Hindi sila maghihintay na maging handa ka. Kung ayaw mong mawala ang mga natitira pa sa iyo, kailangan mong tanggapin ang PayPal mo. Napetingin sa Elias sa kanya. At kung matalo ako, mas masakit ang mawalan ng hindi ka lumaban. Sagot na matanda, diretso ang meta sa kanya. Sa kabila ng tekot, pumayag sa Elias na mag-ensayo muli. Pinag-aralan niya kung paano magbukas ng proteksyon gamit ang mutya, kung paano gumamit ng langis at asin laban sa mga halimaw, at kung paano tumugon kapag may aninong sumusubok pumasok sa isipan niya. Ngunit bawat pagsasanay ay tila isang paalala sa kanya na hindi lang pisikal ang laban na kakaharapin niya. Kailangan din niyang labanan ang sariling pagdududa at tekot na muling mawalan. Isang gabi, matapos ang mahabang ensayo, umupo siya sa gilid ng kubo at tumitig sa buwan. Tatay, nanay, mahina niyang bulong. Kung naririnig niyo ako, sana bigyan niyo ako ng lakas. Ayokong mawala si Mario. Ayokong mawala ang tanging natira sa akin. Ngunit imbes na sagot, dumating ang isang kakaibang katahimikan. Wala ni isang insekto ang humini, wala ring hangin.
At mula sa gilid ng gubat, may mga metang isa-isang lumitaw, hindi lang isa o dalawa, kundi dose-dose ng pairs ng mga meta, nakapako lahat sa kanya. Kasunod nito ay ang mababang alingaungaw ng isang tinig, mas malalim kaysa sa deity, at mas malapit. Hindi mo sila lahat maliligtas, Elias. At sisimulan ko sa pinakamahal mo. Sa isang iglap, nawala ang mga meta. Naiwan siyang nakatayo, malamig ang pawis at mabilis ang tibok ng puso. Alam niyang hindi na iyon banta lamang. Nagsimula na ang laban. Sa mga sumunod na araw, para mas lalo pang dumidikit sa bawat sulok ng baryo ang presensya ng kaaway. Hindi lang si Elias ang nakakapansin, peti si Mario, peti ang ilang matatandang sanay na sa mga alamat, ay tila mas madalas nang nakatingin sa dilim, nag-aabang ng kung anong paparating. Nagsimula sa maliliit na bagay, mga hayop na biglang nawawala, mga halaman na nalalanta kahit kalalagay lang ng dilig, mga ilaw sa kabahayan na sabay-sabay na mamatay tuwing gabi. Pero habang lumilipas ang oras, mas nagiging lantad at marahas ang mga palatandaan. May isang umaga na may natagpuang baka sa gitna ng kalsada, nakatihaya, wala ng ulo. Walang nakakita kung sino ang gumawa, pero lahat ay alam na hindi yung gawa ng tao. Si Elias, kahit gising buong gabi para magbante, ay hindi may iwasang maramdaman ang bigat sa dibdib niya. Bawat yapak sa labas ng kanyang kubo, bawat kaluskos sa bubungan, parang kumakatok sa isip niya at paulit-ulit na bumubulong. Hindi ka handa. Hindi mo sila maliligtas. Isang gabi, nagpunta si Mario sa kubo niya, dala ang isang seko ng asin at ilang boat ng langis na galing kay Apo Sencio. Hindi ko kayang umupo lang sa bahay at maghintay. Sabi nito, kahit halatang nanginginig ang boses. Kung lalaban ka, sasama ako. Kahit anong mangyari. Napetingin sa Elias sa kaibigan niya. Mario, kung may masamang mangyari sa iyo dahil sa akin. Kung iiwas ako, mas lalo lang ako magiging biktima. Putol ni Mario. At ayokong mamatay nang wala man lang ginawa. Walang nagawa sa Elias kundi tumango. Magkasama silang nagletag ng asin sa paligid ng kubo, naglagay ng mga boat ng langis sa may bintana, at isinabit ang ilang anting-anting na iniabot ni Apo Sencio. Pero kahit matapos ang lahat ng paghahanda, hindi pa rin maalis sa kanila ang kaba. Kinadabihan, habang magkasama silang nagbabante, narinig nila ang mabigat na yabag mula sa kagubatan, mabagal, ngunit malinaw na papalapit. Sa bawat hakbang, parang lumalalim ang katahimikan sa paligid at ang hangin ay nagiging mabigat, halos mahirap ng himinga. Elias, bulong ni Mario, parang marami sila. Bago pa siya makasagot, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan at sa gilid ng kanilang paningin, may mga aninong dumaan, mahahaba, payat, nakayuko, pero napakabilis. Hindi sila ganap na makita, pero ramdam ang tingin nila. Parang tumatago sa balat hanggang buto. Inilit na Elias na huwag ipakita ang tekot. Kinuha niya ang mutya ng dagat at isinabit sa kanyang lig. Bigla, para bang nabuksan ang isa pang mundo sa kanyang paningin, kitang-kita na niyang gayon ang mga nilalang. Hindi lang pala anino, kundi mga nilalang na may balat na kulay abo, mahahabang dila, at mga metang pulang-pula na kumikislap sa dilim. Napatigil si Mario nang makita ang reaksyon ng kaibigan. Anong nakikita mo? Tanong nito. Mas mabuti nang hindi mo malaman. Sagot na Elias, mahigpit ang hawak sa balisong na iniwan ni Apo Sencio. Biglang himinto ang mga nilalang sa gilid ng kagubatan, para bang may hinihintay. At mula sa pinakamadilim na bahagi, may isang mas metangkad, mas malaki, at mas nakakatakot na figura ang unti-unting lumabas. Hindi pa rin malinaw ang itsura, pero sapat ang silweta para bumilis ang tibok ng puso na Elias. Hindi sila umetik, ngunit sapat na ang kanilang presensya para maramdaman na Elias ang malamig na panginginig sa buong katawan niya. Arabang sinasadya nilang magpakita para iparamdam na kaya nilang pumasok anumang oras at kaya rin nilang maghintay hanggang sumuko ang kanilang biktima sa tekot. Nang umalis ang mga nilalang at muling laminin ng dilim ang kagubatan, perehong napaupo sina Elias at Mario,
hingal at pawis na pawis kahit walang laban na nangyari. Kinabukasan, tumunta sila kay Apo Sencio para himingi ng payo. Tahimik lang ang matanda habang nakikinig sa kanilang kwento, bago sumagot. Hindi pa sila umatik dahil sinusubok pa nila ang loob ninyo. Kapag nakita nilang may puwang ang tekot, doon sila papasok. At kapag pumasok sila, hindi na sila lalabas hanggat wala silang nakukuha. Paano kung hindi kami hande? Tanong na Elias. Tumingin si Apo Sencio sa kanya. Walang sinumang tunay na handa. Pero may mga taong, kahit tekot, ay pumipili pa ring lumaban. At sila ang may tsansang mabuhay. Miling bumalik sina Elias at Mario sa kubo, dala ang ilang degdeg na anting-anting at mga halamang panlaban. Pero kahit ganoon, ramdam na Elias na parang mas mabilis na kumikipot ang oras. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumadami ang mga kwento ng mga nawawalang bata, mga bangkay ng hayop na natatagpuan sa kakaibang ayos, at mga tao sa baryo na parang nawawala ang sigla at anti-unting namamatay ang loob. Isang gabi, habang mag-isa sa Elias sa kubo, si Mario ay umuwi muna para magdala ng pagkain. Narinig niya ang mabagal na kaluskos sa bubungan. Kinuha niya ang balisong at tahimik na lumapit sa bintana. Mula roon, nakita niya ang isang kamay na may matatalas na kuko, dahan-dahang gumagapang pababa sa dingding. Himinga siya ng malalim at binuksan ang pinto, handa na sanang sumugod, ngunit wala siyang nadatnan. Imbes, nakarinig siya ng boses mula sa dilim. Lagi mo akong nakikita, Elias. Pero alam kong mas tekot ka sa kung sino ka, kaysa sa kung sino ako. Nanigas siya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tinig, pero alam niyang hindi iyon malayo. At higit sa lahat, alam niyang totoo ang sinabi nito. Agbalik ni Mario, nakita niya si Elias na nakaupo sa tabi ng pinto, hawis na pawis at hawak-hawak ang mutya. Kailangan na nating matapos, to. Sabi na Elias, mababa ang boses. Bago pa sila mangyari kay Mario o sa ibang tao sa baryo. Pero sa loob-loob niya, alam niyang ang pinakamalaking laban ay hindi pa nagsisimula at ang tekot na pinapasan niya ay mas mabigat kaysa sa anumang nilalang na haharapin niya. Matapos ang gabing iyon, lalong tumindi ang pakiramdam na Elias na may mabigat na mangyayari. Hindi na lang takot ang gumigising sa kanya sa kalagitnaan ng gabi, kundi isang uri ng pangungitya na nararamdaman niya mula sa presensya ng kaaway. Harabang alam nito mahinap siya at nilalaro lang siya bago ang totoong laban. Kinabukasan, dinela niya ang mutya kay Apo Sencio para magtanong kung may paraan para mas mapalakas pa ito. Habang tinitingnan ng matanda ang kislap ng kabib, napansin na Elias ang pag-alinlangan sa mga meta nito. Apo, may hindi ka pa sinasabi sa akin, hindi ba? Tanong niya. Tahimik lang si Apo Sencio bago sumagot. Elias, may bagay kang dapat malaman, pero hindi ko sigurado kung handa ka na. Ang mutya na yan, hindi basta ipinapasa sa kahit sino. Inili ka ng diwata hindi lang dahil sa dugo mo bilang antinggero, kundi dahil may halong dugo ka rin na nilalang na kinatatakutan natin. Para may kumalabog sa dibdib na Elias. Ano ibig mong sabihin? Ang isa sa mga ninuno mo, hindi tao. May dugong aswang na dumadaloy sa iyo. At iyon ang dahilan kung bakit hinahanap ka ng kaaway, hindi lang para patayin ka, kundi para kunin ka sa kanila. Hindi makapagsalita sa Elias. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Lahat ng nararamdaman niyang kakaiba mula pagkabata, ang mga kakaibang panaginip, ang lakas na lumalabas tuwing takot siya, at ang paraan ng pagdama niya sa presensya ng ibang nilalang, biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Pag-uwi niya sa kubo, nadetnan niya si Mario, tahimik, nakatingin sa sahig. Kailangan nating mag-usap, mahina nitong sabi. Bakit? Tanong na Elias kabado. May tinatago ako sa iyo. Matagal ko na sanang sasabihin, pero natatakot akong magalit ka. Nanlamig sa Elias. Ano yun? Hindi aksidente na nakita ko ang nilalang sa bahay namin. Hinanap nila ako, o mas tama, hinanap nila Teo. Alam ko dahil isang linggo bago ka umuwi mula sa pagsasanay sa ilog, may lumapit sa akin. Isang babae, maputla,
mahaba ang buhok. Sinabi niyang bantayan kita, pero kapag dumating ang oras, kailangan kitang dalhin sa kagubatan sa kanila. Parang umikot ang mundo na Elias. Bakit mo hindi sinabi sa akin? Dahil hindi ko alam kung totoo. Akala ko isa lang siyang baliw o multo. Pero noong nagsimula nang may mawala sa baryo, naisip kong baka totoo ang sinabi niya. At natakot ako na baka ako mismo ang maging dahilan ng kapahamakan mo. Hindi alam na Elias kung mas galit ba siya o mas nasaktan. Ekiramdam niya'y wala na siyang mapagkakatiwalaan. Kaibigan man o tagapag-alaga, lahat ay may tinatago sa kanya. Bago pa sila makapagpatuloy ng usapan, biglang dumilim ang paligid. Para may dumaan na anino sa mismong bubungan ng kubo. Simunod ang malakas na hampas sa dingding at ang mga boat ng langis sa bintana ay isa-isang nabasag. Mario, himanda ka! Sigaw na Elias habang kinukuha ang balisong at isinusyot ang mutya. Sa sandaling iyon, nakita niyang hindi lang isa o dalawang nilalang ang nasa labas. Marami sila at parang mas malalaki at mas mabagsik kaysa dati. May ilan na may pokpok, nakalawit mula sa puno, at may ilan na gumagapang sa lupa na parang mga ahas ngunit may mga kamay. Sinubukan nilang harangin ang mga ito gamit ang asin at desal, ngunit sa isang iglap, isang napakalakas na hampas ang tumama sa pinto. Halos matanggal ang bisagra. Mula sa siwang, nakita na Elias ang isang pairs ng pulang meta, pero hindi ito katulad ng mga nakita niya noon. Mas maliwanag, mas malinaw, at mas nakakatakot. Kasabay nito, muling narinig niya ang malalim na tinig. Hindi ka nilikha para labanan ako. Elias, nilikha ka para maging isa sa amin. Napaitres siya, nanginginig ang kamay sa hawak na balisong. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Mario na parang biglang nanigas, nakatitig sa wala. Mario, sigaw niya, pero hindi ito gumalaw. Para bang may himawak sa isip nito at kinuha ang kanyang ulirat. Elias, mahinan ngunit ibang tinig ang lumabas sa bibig ni Mario. Huwag ka nang lumaban. Sumama ka na lang at matatapos ang lahat ng sakit. Nanleki ang meta na Elias. Alam niyang hindi iyon ang tunay na boses ng kaibigan niya, kundi ang mismong kaaway na ginagamit ang katawan nito. Sa gitna ng kaguluhan, naalala niya ang sinabi ni Apo Sencio na kapag nakapasok ang kaaway, mahirap na itong paalisin. Alam niyang wala siyang oras mag-isip. Hinawakan niya ang mutya at pinikit ang meta. Pilit inaalala ang mga dasal na itinuro sa kanya. Mula sa kanyang palad, nagliwanag ang mutya at naglabas na malamig na hangin na tila pinalayo ang mga nilalang sa paligid. Ngunit sa sandaling iyon, bago tuluyang bumalik sa sarili si Mario, narinig na Elias ang isa pang pahayag mula sa boses sa loob nito. Kapag dumating ang gabi ng pulang buwan, ikaw mismo ang magbubukas ng pinto para sa amin. At saka bumagsak si Mario sa lupa. Hingaw na hingaw, para bang may mabigat na tinanggal mula sa katawan niya. Sa labas, anti-unting nagleho ang mga nilalang, ngunit naiwan ang malamig na pakiramdam na babalik sila, at mas malapit na ang tekdang oras kaysa sa iniisip na Elias. Habang tinutulungan niyang bumangon si Mario, ramdam niya ang panggigigil sa dibdib niya. Hindi lang dahil sa panganib, kundi dahil sa katotohanang baka may bahaging totoo sa sinabi ng kaaway. Baka nga may bahagi sa kanya na hindi na tao, at baka dumating ang oras na hindi niya na mapipigilan ang sarili niyang maging isa sa kanila. At kung mangyari iyon, baka siya mismo ang maging pinakamalaking panganib sa lahat ng taong sinusubukan niyang protektahan. Ang gabi ng pulang buwan ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan na Elias. Mula sa may pintuan ng kanyang kubo, kita niya ang liwanag na tila dugo sa langit, bumabalot sa buong kagubatan ng kakaibang ningning. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang paggalaw ng lupa, harabang may mabigat na lumalapit mula sa kailaliman. Nasa tabi niya si Mario, tahimik ngunit baka sa mukha ang tekot. Hawak niya ang kanyang balisong, at nakasabit sa liig ang mutya na tila mas mainit kaysa dati. Sa bawat tibok ng puso niya, para bang sumasabay ang mutya, umalingaw-ngaw sa loob ng dibdib niya na para bang may sariling buhay.
Mula sa di kalayuan, may maririnig na mababang ugong. Hindi tunog ng hayop, hindi rin tunog ng hangin, kundi parang pagsabay-sabay na maraming boses na nagdadasal sa wikang hindi niya alam. Inigil niya ang kaba, pinikit ang meta, at sinubukang alalahanin lahat ng itinuro ni Apo Sensyo. Bigla may mga aninong bumungad mula sa gilid ng gubat. Isa-isa silang lumalabas, napapalibutan sa Elias at Mario. Ang ilan ay nakayuko, ang ilan ay nakangiti na malamig, at lahat sila'y may meta na kumikislap na pula. At mula sa gitna ng kanilang hanay, lumabas ang isang nilalang na mas matangkad kaysa sa lahat, ang kaaway. Ang balat nito'y parang pinaghalo ng abo at dugo, at ang mga meta'y walang piti, puro pulang liwanag. Ngumiti ito kay Elias, at ang tinig ay dumiretso sa kanyang isipan. Panahon na, Elias. Halika. Alam mo sa sarili mo, isa ka sa amin. Pinilit na Elias na tumayo na matatag. Hindi ako katulad niyo. Hindi ko pipiliin ang dilim. Ngunit natawa lang ang nilalang, mababa at malamig. Hindi mo na kailangang pumili. Kapag bumukas ang buwan, ang dugo mo ang magpapekot sa huling seremonya. At wala kang magagawa. Sumugod ang dalawang nilalang mula sa gilid. Mabilis na inatik na Elias gamit ang balisong, tinamaan ang isa sa lig at tinulak palayo ang isa pa. Mula sa kanyang tebi, himiyaw si Mario habang iniiwas ang isang matalim na kuko na halos tumama sa mukha niya. Ang hangin ay puno ng amoy ng asupre at dugo. Habang lumalaban, naramdaman na Elias na mas bumibilis ang kanyang mga galaw. Harabang may puwersang tumutulong sa kanya mula sa loob. Isang init na nagmumula sa kanyang mga ugat. Alam niyang ito ang bahaging dugo ng nilalang sa kanya, at natakot siya. Ngunit kung gagamitin niya ito ngayon, baka ito na lang ang tanging paraan para manalo. Napansin ng kaaway ang pagbabago sa kanya at ngumiti na mas malaki. Ayan, yan ang tunay mong anyo. Sa gitna ng labanan, isang malakas na hampas ng bantot ng isa sa mga halimaw ang tumama kay Mario. Tumilapon siya at bumagsak sa lupa. Walang malay. Napatigil sa Elias, sumigaw ang pangalan ng kaibigan, ngunit agad na sinunggaban siya ng dalawa pang nilalang. Sa galit at tekot, hinawakan niya ang mutya at sumigaw, isang sigaw na hindi niya inaasahang magmumula sa kanyang bibig, mababa, parang alon ng kulog. Isang bagso na malamig na hangin ang lumabas mula sa kanya, tinulapalayo ang mga kalaban. Ang ilan ay bumagsak, nanginginig, at ang ilan ay nagleho sa air na parang usok. Ngunit habang lumalabas ang puwersang iyon, naramdaman na Elias ang isang bagay, para bang may pinto sa loob niya na unti-unting bumubukas. Konti na lang, bulong na kaaway habang dahan-dahang lumalapit. Muling sumugod sa Elias, ngayon ay mas mabilis, mas malakas. Ang mga sugat ng kalaban ay tila lumalalim sa bawat tama ng kanyang balisong. Ngunit ramdam niya rin na sa bawat atik, para may bahagi ng sarili niya na nababago. Ang kanyang paningin, ang tibok ng puso, peti ang tunog sa paligid ay nagiging mas malinaw, mas mabangis. Hanggang sa magtama ang balisong niya at ang matulis na kuko ng kaaway. Isang malakas na liwanag ang sumaybog at sandaling natigil ang lahat ng tunog. Nakatingin sila sa isa't isa at sa mga meta ng kaaway. Nakita na Elias hindi lang ang puot, kundi ang isang uri ng pag-aari. Para bang matagal na itong naghihintay sa kanya. Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang gumalaw si Mario, pilit bumabangon kahit sugaitan. Elias, huwag mong hayaang kunin nila ang sarili mo, sigaw nito. At doon, sa mismong sandaling iyon, alam na Elias na may isang bagay na kailangan niyang gawin. Hinugot niya ang mutya mula sa lig at mahigpit na hinawakan. Inikit niya ang meta. Iniisip ang lahat ng mukha ng mga taong pinutektahan niya, lahat ng alaala ng pamilya niya. Peti na ang sekit ng pagkabunyag sa kanyang pinagmulan. At sa isang huling sigaw, sinaksak niya ang mutya sa dibdib ng kaaway. Isang matinis na hiyaw ang umaling naunggo. At ang pulang liwanag sa paligid ay biglang nagleho, napalitan ng nakasisilaw na piti. Isa-isang nagleho ang mga halimaw, at ang katawan na kaaway ay nakapira-piraso na parang abo na tinanggay ng hangin. Ngunit habang naglalaho ito,
naramdaman na Elias ang isang malamig na kamay na dumampi sa kanyang mukha. Hindi ito ang katapusan. Elias, ang dugo mo ay akin pa rin. At sa katuluyang nagleho ang nilalang, naiwan sa Elias na hingal, nakaluhod sa lupa. Sa tabi niya, lumapit si Mario at inalalayan siya. Tapos na ba? Tanong ni Mario, halos hindi makapaniwala. Hindi sumagot sa Elias agad. Tumingin siya sa pulang buwan na unti-unting nagiging mapusyo, ngunit sa pinakagitna nito, may maliit na tuldok ng dilim na hindi nawawala. Alam niyang tapos na ang laban ngayong gabi, pero hindi pa tapos ang digmaan. Ang liwanag ng buwan ay unti-unting bumalik sa dati nitong Piti, at ang pulang ningning na kanina'y kumukobli sa buong kagubatan ay tuluyang nagleho. Ngunit para kay Elias, tila may naiwan pa ring bigat sa hangin, parang anino na ayaw umalis kahit tapos na ang gabi. Nakaupo siya sa lupa, hingal, habang si Mario ay nakayakap sa kanya para tulungan siyang makatayo. Ereho silang sugatan, ngunit mas malalim ang sugat sa kanilang isipan at puso. Ang mga meta na Elias ay nakatingin lamang sa kawalan. Iniisip ang huling sinabi ng kaaway bago ito tuluyang nagleho. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili. Elias, mahinang tawag ni Mario. Panalo tayo, di ba? Hindi agad nakasagot sa Elias. Pinilit niyang ngumiti, pero ramdam niya ang lamig sa loob ng kanyang dibdib. Panalo tayo, sagot niya, pero may kasamang alinlangan sa tinig. Habang naglalakad pa uwi, nadaanan nila ang ilang lugar sa gubat na tila nagbago. Ang mga punong dating tuwid ay ngayon baluktot, at ang mga dehon ay kulay abo. Para may bahaging nabulok dahil sa presensyang iniwan ng kaaway. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang mga petak ng hamog na nahuhulog mula sa mga sanga, ngunit sa tenga na Elias, arang petak yun ng oras na unti-unting naubos. Updating sa kanilang baryo, sinalubong sila ng mga tao. Ang ilan ay umiyak sa tuwa, ang iba ay nakatingin kay Elias na may halong tekot at paggalang. Bumalik ka, sabi ng isang matandang babae, sabay yakap sa kanya. Pero ramdam niya na hindi yon simpleng yakap. Arang sinusukat nito kung siya pa rin ba ang dating Elias. Ilang araw ang lumipas, at unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ngunit para kay Elias at Mario, walang normal na bumalik. Sa gabi, nagigising sa Elias sa mga panaginip kung saan nakikita niya ang pulang buwan at ang mga metan kaaway na nakatitig sa kanya. At sa umaga, habang nag-iigib ng tubig, minsan ay makikita niya sa refleksyon ng balon ang isang bahid ng pulang liwanag sa kanyang mga meta. Napansin mo ba? Tanong niya minsan kay Mario habang makasama silang nangingisda sa ilog. Ano? Sagot ni Mario habang abala sa pag-ayos ng lambat. Na parang hindi lahat ng nilalang na yon nawala. Para may natira pa sa loob ko. Natigilan si Mario. Elias, kung totoo yun, hinding-hindi ka aiwan ng baryo. Lalo na ako. Anuman yan, paglabanan natin. Ngumiti sa Elias, pero alam niya may mga laban na hindi kayang salubungin ng lakas lang. May mga laban na tahimik, nangyayari sa loob at walang nakakakita. Isang gabi, pumunta siya sa libingan ng kanyang mga magulang. Doon, sa harap ng mga simpleng betong palatandaan, ibinuhos niya ang lahat ng bigat na tinatago niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pigilan, too. Pero ipinapangako ko, hanggat may hininga ako, hindi ko hahayaang laminin ako ng dilim. Parang sumagot ang hangin, dumampi sa kanyang pisngi at inolis ang pawis at luha sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, kahit papaano, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Lumipas ang mga linggo at nagsimula maghilom ang sugat ng baryo. Ang mga batang dati tekot lumabas ay muling naglalaro sa may gilid ng kagubatan. Ang mga matatanda ay bumabalik sa kanilang mga pananim. Ngunit kahit magbalik ang saya, alam nilang lahat na may mga alaala na tokot na hinding-hindi mabubura. Dumating ang gabi bago magpuno ang buwan muli. Habang nakaupo sa tuktok ng buro, pinagmamasdan na Elias ang kalangitan. Wala ng pulang liwanag, ngunit sa kanyang puso, may bahid ng kaba. Dumating si Mario, may dalang mainit na sabaw.
Hindi mo kailangang bantayan ang buwan gabi-gabi. Biro ni Mario, pero alam niyang pareho silang hindi nakakatawa sa sinabi. Kung babalik men sila, sagot na Elias, gusto kong ako ang unang makaalam. Tahimik silang umupo, pinapakinggan ang huni ng kuliglig at banayad na ihip ng hangin. Sa katahimikan, naisip na Elias na baka ganito talaga ang buhay. Hindi mo alam kung kailan darating ang dilim. Pero habang may kasama ka at may dahilan para lumaban, may saysay pa rin ang bawat araw. Bumaba sila mula sa buro, bitbit ang perehong bigat at pag-asa. Sa pintuan ng kubo na Elias, bago sila maghiwalay, tinapik siya ni Mario sa balikat. Kung sakaling dumating ulit, yon sabay Teo. Wala nang mag-iisa. Tumango sa Elias. Sabay Teo. At habang pumipikit siya o naglalakad sa ilalim ng araw, dala pa rin niya ang bigat ng nakaraan at ang banta ng bukas. Ngunit natutunan niyang ang tunay na tapang ay hindi lang sa pagharap sa kaaway, kundi sa pagpili araw-araw na manatiling tao, kahit pa may halimaw na nakatago sa loob mo. Dahil sa huli, hindi lahat ng laban ay tungkol sa pagpatay ng kalaban. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay ang laban sa sarili, at iyon ang laban na hindi mo pwedeng talikuran.